Sa bawat tahimik na gabi, may mga alaala tayong pilit kinukupli. Hindi dahil nakalimutan na natin sila, kundi dahil masyado silang masakit para balikan pa. May mga kasalanang hindi nahabol ng batas, hindi sinusulat sa papel, pero hinahatulan ka habang buhay. Ito ang kwento ni Lara, isang babaeng tumakbo mula sa apoy at hindi na muling lumingon pa. Mabagal ang takbo ng lumang bus, parang ayaw nitong umabante. Parang alam nitong hindi dapat magtapos ang biyahe. Nakaupo si Lara sa gitnang upuan. Nakayuko siya, mahigpit ng pagkakayakap sa sarili. Ang ilaw sa loob ng bus ay kumikislap. Sa bawat patay sindi, parang may nawawalang sandali sa kanyang alaala. May mga pasaherong walang mukha o baka ayaw lang niyang tingnan. Umuulan sa labas, hindi malakas, pero sapat na para lamunin ang tunog ng mundo. Inilabas niya ang lumang cellphone. Gasgas na. Bitak-bitak na ang screen. Walang signal. Walang oras. Walang petsa. Biglang nag-vibrate. Isang mensahe. Umuwi ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Nanikip ang dibdib ni Lara para may humawak sa kanyang lalamunan. Hindi yun posible. Matagal na silang patay. Matagal na siyang nag-iisa. Napatingin siya sa paligid. Walang ibang pasaherong tumingin sa kanya. Parang siya lang ang buhay. Huminto ang bus. Dito ka na lang, sabi ng driver. Hindi siya nililingon. Hindi na kami pwedeng tumuloy. Bumaba si Lara mula sa bus at nang umandar muli ang bus, hindi ito lumingon. Gaya ng ginawa niya noon. Tahimik ang kalsada. Sobrang tahimik. Hindi normal ang ganitong katahimikan. Para itong libingan na masyadong malawak. Naglalakad si Lara. Bawat hakbang ay may kasamang takot. Hindi siya lumilingon. Kahit ramdam niyang may kasabay siyang humihinga. Minsan may naririnig siyang yabag sa likod niya. Minsan, parang may umiiyak sa malayo. May tao ba? Mahina niyang tanong. Walang sagot. Pero may aninong gumalaw sa gilid ng daan. Mabilis. Parang ayaw mahuli. Mas bumilis ang lakad ni Lara. Hindi siya pwedeng tumakbo. Dahil alam niyang kapag oras na tumakbo siya, may hahabol. Nakatayo siya sa harap ng lumang bahay. Wasak ang pinto. Bitak-bitak ang dingding. Pero pamilyar. Masyadong pamilyar. Ito ang lugar kung saan siya naging duwag. Bumalik ang alaala. Sigawan. Amoy na usok. Init na kumakapit sa balat. Isang boses ng bata. Ate, nasusunog na. Nanginig ang tuhod niya. Ayoko na. Bulong niya. Pero pumasok pa rin siya. Dahil may mga kasalanang hindi mo pwedeng takbuhan habang buhay. Ang bahay nagising. Sa loob ng bahay,
Ang bawat sulok ay may mata. Bawat dingding ay may mga alaala. Langit-ngit ang sahig, hindi dahil luma, kundi dahil may dumaraan. Umupo si Lara sa sala, pinikit ang mata, pinipilit alalahanin kung bakit siya bumalik. At doon niya narinig, Lara, hindi sigaw, hindi bulong. Isang tawag na matagal nang naghihintay. Bumukas ang pinto ng kwarto sa dulo ng hallway. Dahan-dahan, parang may nag-aanyaya. Sa banyo, humarap siya sa salamin. Namumutla ang mukha niya. Lumutang ang takot sa kanyang mga mata. Tapos na to, sabi niya sa sarili. Pero refleksyon, hindi kumurap. Ngumiti ito. Iniwan mo kami, sabi ng refleksyon sa salamin. Biglang pumutok ang ilaw. Sa dilim, narinig niya ang tawa. Hindi masaya, hindi galit. Isang tawanan ng taong matagal nang nasaktan. Sa kwarto ng kanyang pagkabata, may yabag na maliit na paa. Ate, ang init. Lumitaw ang batang babae. Duguan, sunog ang balat. Hindi sumigaw si Lara. Umiyak siya. Hindi ko kayang tumingin. At bumalik ang alaala. Nasusunog ang bahay. Nakahawak siya sa doorknob. Naririnig niya sigaw ng pamilya. At pinili niyang tumakbo. Hindi siya lumingon. Ang huling pagtanggap. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang bahay ay puno ng bulong. Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw ang nabuhay? Parang nasusunog ang hangin. Walang apoy, pero mas masakit. Lumuhod si Lara sa gitna ng sala. Ako ang may kasalanan. Iyak niya. Mas pinili kong mabuhay kaysa hanapin kayo. Tumahimik ang bahay at lumitaw ang kanyang ina. Sunog ang mukha pero payapa ang tinig. Isang beses lang, anak. Lumingon ka sana. Tahimik ang bahay matapos magsalita ng kanyang ina. Walang iyak, walang sigaw. Tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Lara. Mabigat, putol-putol. Parang bawat hinga ay may kasamang abo. Dahan-dahan siyang tumayo. Akala niya, pag umamin siya, tapos na. Pero mali siya. Dahil ang konsensya, hindi marunong magpatawad. Unti-unti nagsimula magsara ang mga pinto ng bahay. Isa-isa. Dahan-dahan. Parang kabaong na ipinipirmi. Lumakas ang init. Hindi sa paligid, kundi sa loob ng kanyang dibdib. Biglang nagliyab ang mga dingding. Hindi totoong apoy, pero ramdam ang hapdi. Narinig niya ang sigawan. Hindi alaala. Hindi guni-guni. Totoo. Ang parehong sigaw na narinig niya noon. Ate, buksan mo. Masakit. Nakatayo si Lara sa gitna ng sala. Ngayon, siya nang nasa loob.
Lumabas mula sa dilim ang mga multo. Hindi sila nakakatakot sa itsura. Mas nakakatakot sila dahil pamilyar. Ang kapatid niya, ang ama niya, at ang ina niya. Sunog, basag, ngunit buhay ang mga mata. Oras na, sabi ng ina niya. Biglang nawala ang sahig. Pumagsak si Lara. Hindi sa lupa, kundi sa alaala. Muli niyang naranasan ang gabing yun. Pero ngayon, wala na siyang tinatakbuhan. Nasa loob siya ng nasusunog na bahay. Naririnig niya ang sarili sigaw. Naririnig niya ang pintong hindi niya binuksan. Hinila siya ng mga kamay, hindi para iligtas, kundi para ipadama ang bawat segundo ng mga iniwan niya. Nasusunog ang balat niya, hindi namamatay, hindi nawawala ang sakit. Paulit-ulit. Sumigaw si Lara, "Maawa kayo!" Tumigil ang apoy. Tumahimik ang lahat. Lumitaw muli ang kanyang ina. "Hindi ito parusa, anak," sabi nito. "Ito ang katotohanang pinili mo." Dahan-dahang inilapit ng ina ang mukha sa kanya. At habang may taong tumatakbo sa kasalanan niya, may isang tulad mo na magsisilbing paalala. Umaga, may bus na dumadaan sa kalsada. Tumigil ito. May babaeng nakatayo sa gilid. Ngumiti siya. Ngunit kapag tinignan mong mabuti, may sunog sa kanyang mga mata. May sigaw sa kanyang hininga. Sumakay ang isang pasahero. Tumabi si Lara. At sa mahinang bulong, sabi niya, "Kapag dumating ka na sa dulo ng daan, huwag kang gagaya sa akin." Ngumiti siya at nagsara ang pinto ng bus. Hindi lahat ng multo gusto kang takutin. Ang iba, gusto ka lang turuan kung paano magdusa habang buhay.